Ganito rin ba kayo nung nag-aaral pa lang kayong magbasa? Say, bakit nabasa mo na nga? Sa. Ang hirap! Mas. Habang ang tutor, beast mode na. Di mo tinitindi eh. O sige, di kita tuturuan ha. Palak dyan, di nga, ayan eh. Basa. Mas nga yun eh. Ikaw talaga, nagkikigil na ako sa'yo. Sabi mas. Ang tila mga aso't pusa sa video, abay taga rin ho sa Barangay San Jose Sico sa may Batangas City. R-A-V-E-N. Ang 7 taong gulang na si Raven R-O. Ano nga yun? at ang 8 taong gulang niyang kuya na si Romel. Naglalaro po siya sa labas ng bahay si Romel. Pumunta po dun sa delikadong lugar. Pinawi ko po siya. Hate na hate niya po talaga yung siya ay pagbabasahin. Kaya sabi ko kay Raven, turuan mo muna si kuya mo magbasa kasi yan ang parusa niya. Ma pa rin. Mas nga grabe. Sabi mo, ma. Pero dahil hindi mabigkas ng tama ng kanyang kuya Romel ang kanyang ipinababasa, si Bunso na yamot. Di mo tinitindi eh. Palak dyan, di nga, ayan eh. Hindi nga, ma. Medyo magagalit po ako kasi po di niya po alam basahin. Kinder na ngayong pasukan si Raven na ang pangarap daw talaga maging teacher. Raven is good in our class. Siya po ay nakikitahan ko na agad ng husay sa pagkilala ng mga letra. Bago. Bulaga. Gabi. Ang gabi ko dyan, ito ang gabi. Matagal ko na pong tinuturuan si kuya. Pagbasa po, meron ko po din sa math. Grade 1 naman ang kanyang kuya Romel. Masipag naman po siya ang pumasok. Yun nga lang po, madali po siyang madistract, nawawalan po siya ng focus, tulad po sa pagbabasa. Kami po ay nagwa one-on-one na reading session. Ano tong letra na to? Bo. Ano din ito? Aha. Tapos ko lang din naman po ay grade 4. Kaya minsan din nga po pagka-assignment din po, nalilito din po ako. Kuya, basahin mo ka to. Hindi. No parking. Kuya, basahin mo ka to. Balagtas. Sa maraming bagay, magkaiba rin daw ang dalawa. Yan po inaasahan ko po sa bahay. Magwalis po ng paligid. Mas madali po siyang utusan kaysa sa kuya Romel niya. Si Romel naman daw may pagkapilyo. Pagdating po niya sa school, yan ay hubad si damit, hubad si bag, si sapatos. Diretso na po yan sa kitsian kahit hindi pa kumakain. Madalas po kaming mag-agaw po sa pagkain. Si kuya po ayaw po mamigay. Lag ako naman po sa binibigyan. Ibigyan naman yun. Pera po yun. Pera po hindi namimigay. Romel! Raven! Pili kayo ito ng ng suka. Kuya, basahin mo nga to. Hindi, nang. Pagka sila po yung maglalaro na, yan, nagkakasundo naman po sila dyan. Mas! Hindi mo tinitindi eh. O sige, di kita tuturuan ha. Palak na ng palo ng mga. Naiinis po. Dahil nimumura din po ako. Sa akin po niya naririnig yung salitang ganun. Sinasabi ko lang po sa kanila na wag po nila akong tularan. Kasi po masama yun. Nagsasorry din po ako kay kuya. Damo, damit, ibon, kamay, bato. Nahihirapan po talaga siya magbasa. Inilabas ko po yan si Romel. Malambot po yung kabak ng ulo niya. Hindi ko po siya nung dadala sa ospital para pa-check. Dahil daw sa kondisyon ni Romel, madalas daw siyang mabuli. Hindi ko na po nipapansin. Sabi ko po, wag po awayin si kuya. Nang, ha. Kaya si Raven, ganun na lang daw kapursigidong turuan ang kanyang kuya Romel para kapag may alam na ito, hindi na siya basta-basta mahahamak ng iba. Kakaawa po kasi. Sana po matuto po sa magbasa.
Yung pagbabasa kasi, maganda siyang sinisimulan sa bahay. Hindi para lang diretsong ituro kung yung sound ng letters, kundi nagsisimula yan sa pakikipag-usap actually ng mga magulang sa kanilang mga anak. Mahalaga din na meron tayong tinatawag na print motivation or naiengganyo yung mga bata na magbasa o tumingin sa mga pwedeng basahin, libro, labels, signages. Para matulungan si Romel, ipinakonsulta namin siya sa isang developmental and behavioral pediatrician. Ang diagnosis po is intellectual disability. Yung comprehension, hirap din po siya. Hindi po niya naiintindihan yung mga instructions. Hindi po talaga niya maiintindihang bumasa ng letter. Meron po tayong mga intervention for that which is occupational therapy. Sa Batangas City po, meron po kaming EBD program na nagbibigay po ng libreng therapy sa mga batang may special needs. Existing na yung literacy problems ng mga estudyanteng Pilipino kasi kung matatandaan natin yung mga PISA results noong 2018, nangulelat ang Pilipinas sa science and mathematics. Ang isa sa mga nakitang problema ay yung pagkakaintindi sa mga tanong ng exam. So reading comprehension pa rin talaga yung naging problema. Initiative po ng Kagawaran ay yung katulad po ng Early Language Literacy and Numeracy Program. Ina-analyze po yung sitwasyon ng bata. One-on-one at weekly po yun, walang katapusang intervention habang may naiiwang bata. Samantala, para makatulong sa pag-aaral ni na Romel at Raven, ang lokal na pamahalaan ng Batangas City, niregaluhan sila ng reading materials at school supplies. Para sa iyo, Romel, para sa iyong free therapy, tutulungan namin si Mami para sa mga requirements na kakailanganin mo. Ang aming programa naman, nagbigay rin ng financial assistance. Ako po'y lubos po talaga nagpapasalamat dahil may tumulong po talaga sa aking anak. Hanggang dito. Gusto ko po sana na sila po yung mapagtapos. Tulog. Gusto ko po matutong bumasa para matulong po sa bansa. Masa! Sa pag-aaral at pagbabasa, may pag-asa! Apoy! Sana po matutong po sa magbasa. Kuya, mahal kita. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.